Direkta kong inilagay ang itlog sa kanin, abay, iba din pala ang magiging texture at lasa nito. Minimal ingredients lang ito kaya pwede mo na itong lutuin para sa almusal ng iyong anak na pumapasok sa school. So, pinrepair ko na yung mga kakailanganin. Ang kailangan lang naman dito, sibuyas, dahon ng sibuyas at carrot. Actually, ang carrot pwedeng wala na. Naglagay lang ako nito kasi sayang naman merong kakapiranggot na natira sa ref. Tapos, tinadtad kong itong mabuti para naman hindi na maramdaman ng mga batang ayaw sa gulay. Inilabas ko naman sa ref yung aming bahaw. Tapos, nilamas ko ito hanggang sa maghiwa-hiwalay. Sa mahal ng bigas, hindi pwedeng aarte-arte ngayon. Kaya dapat hindi sinasayang ang kanin. Tapos, nilagyan ko ito ng 2 itlog. Iba din pala ang nagagawa pag itlog mismo ay sinama mo sa kanin. Akala ko dati malansa, hindi rin naman pala. Hinalo ko lang itong mabuti hanggang sa magpantay na yung color ng kanin. Next naman, nagpainit ako ng konting mantika sa pan. Tapos, iginisa ko dito yung sibuyas at isinabay ko na din yung dahon ng sibuyas, yung bandang root part. Hinalo-halo ko lang to hanggang mag-translucent yung onion. Tapos, nilagay ko na rin dito yung kanin. Hinalo ko itong mabuti for few minutes. Tapos, nilagay ko na dito yung grated carrot. Actually, mamaya mag-iiba na yung kulay nito dahil dun sa ilalagay nating pampalasa. So, hindi na mapapansin ng mga kids na may gulay ito. Next, nilagyan ko ito ng butter. Tapos, tinimplahan ko ito ng oyster sauce, ng asin at paminta. Hinalo kong itong mabuti hanggang magpantay yung kulay. So, ang kulay nito magiging kulay ng fried rice na may toyo. Diba, merong ganon. So, hindi na nga mapapansin ang gulay dito. Tikman-tikman din pag may time. Kung para sa inyo, hindi pa okay ang lasa, dagdagan nyo nilang ng iba pang mga spices na paborito ninyo. Ito namang dahon ng sibuyas ay optional lang naman din. Kasi baka ayaw ng mga kids, alam nyo naman. Ang dali lang nitong lutuin, ganyan lang kasimple at okay na. Napansin ko nung nagluto ako nito, iba ang texture niya. Mas naging buhaghag ang kanin. Which is yun din ang gustong gusto ko pag fried rice. Naalala ko, meron kami nakainin isang restaurant. Masarap sana yung ulam, kaya lang hindi talaga namin nagustuhan yung fried rice nila. Kasi naman ang lata. Kaya kahit anong sarap ng ulam, no, kung hindi masarap ang kanin, parang mawawalan ka ng gana. Sino ba sa inyo yung ganun? Ano bang mas gusto ninyo sa fried rice? Yung medyo malata ba o yung buhaghag?